Isang bagong taon at taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyong lahat sa patuloy na sumusuporta dito sa aking channel dahil umabot na po tayo ng 1,000 subscribers. At gusto ko pong i-shoutout si Daniel Jan sa pagkumpleto po ng ating 1,000 subscribers. Maraming salamat sa iyo, sir. So ngayong taon, mayroon tayong bagong video na naman para sa ating WSP. Pag-uusapan natin yung kanyang mga features, mga tips and tricks, kung ano mga kailangan yung dapat tandaan, mga basic troubleshooting at kung yung mga anong mga bagay ang dapat na i-upgrade dito sa ating WSP. Kaya kung gusto niyo yung mga ganitong content, please don't forget to like and subscribe to my channel para mas madami pa tayong mga users, WSP users na maabot, no? At patuloy na rin sa pag-share nitong ating video para sa kanila. So una natin pag-usapan ay kung paano i-center stand itong ating WSP. Kasi nung bago pa lang sa akin itong aking WSP, medyo hirap na hirap din ako kung paano siya i-center stand kasi sobrang bigat po niya para sa akin. So subukan natin ngayon. So yung una nyo lang gagawin, siguraduhin nyo siyang nakadiretso, no? Nakadiretso yung WSP nyo, pati yung manibela, lalong-lalo na itong manibela. Kasi kung nakagilid yan, no, kahit saan man, mahihirapan kayong i-center stand. So kailangan nakadiretso po siya. Tapos itong inyong center stand, meron po yung apakan, no? Gagawin nyo lang, tumayo lang kayo. Ayan. Tapos madali lang po siya i-center stand. Kasi subukan natin na nakagilid yung ating manibela. Kunyari nakaganyan, mas mabigat po siya i-center stand at the same time, iikot po ang ating WSP. Subukan natin. Yan. Kita nyo, umikot po siya at ang bagal ko siyang i-center stand kasi ang bigat po niya. Kaya mas maganda talaga na nakadiretso po yung inyong manibela. Mas maganda talaga na nakadiretso yung inyong manibela para mas madali po siyang i-center stand. Yan. Ngayon, kung hirap pa rin kayong i-center stand, ang inyong WSP, yung next nyo pwedeng gawin is magpalit po kayo ng rear shock. Magpalit kayo ng 310mm na rear shock. Meron tayong recommendation dyan na TTGR na rear shock. Medyo affordable po siya. Pag pinalitan nyo yan, mas madali na pong i-center stand. Yung sa akin, bago ako nagpalit ng rear shock, nagpalit po kasi muna ako ng gulong. Nung pinalitan ko siya ng gulong na mas mataas na gulong, yung gamit ko dito ay 190/12, dito 110/90/12, naging magaan din po siya i-center stand, no? So at least meron po kayong option para mas matulungan kayo paano gumaan yung pag-center stand ng inyong WSP. Okay. Yung next natin na pag-usapan ay kung paano basahin itong ating panel, no? Dahil may liwanag ngayon at ang hirap basahin itong ating panel, meron po akong kinunang video para sa inyo. Ngayon alas 6 ng umaga, kailangan natin gawin to ng medyo madilim pa para makita nyo yung display. So yung unang number na makikita nyo dyan pag pinaandar nyo yung WSP, sa akin 6722, yan yung pinaka-total na odometer mo simula nung nakuha mo o pinaandar mo yung WSP mo. Hindi yan nagbabago unless na-reset nyo po. Pag na-reset nyo, back to zero na po agad. Okay? So yung pinaka-unang number, yan yung odometer. So dito sa akin, makikita nyo 6,722. So yun na yung tinakbo ng aking WSP. Next, yung makikita nyo dyan is itong 78 at saka 00. Yung parang letter U sa gitna, actually V yan. Parang sinasabi na 78 volts at 0 kilometers. Makikita nyo may maliit na km, so 0 kilometers. Yan yung trip meter mo. So every time na pinapaandar mo siya, pinapakita niya kung gaano kalayo yung tinakbo mo. Yan ay nagre-reset every time na pinapatay mo yung WSP. Alright, so trip meter po siya. Yung tinakbo mo every time na pinapaandar mo yung WSP at pinapatay. So nagre-reset po yan. Yung malaking P, of course, nasabi natin is naka-park mode siya. So kahit pihitin mo pa yung throttle, hindi po talaga pakita natin. So kahit pihitin mo pa yung throttle, hindi po yan
umaandar. So hindi umaandar yung WSP mo kahit pihitin mo pa yung throttle, no? So aandar lamang yan pag natanggal mo na siya sa park mode. So paano tanggalin sa park mode is pwede mong pindutin to. Yan. So pag nag 0-0 na yan, pag nag throttle ka, andar na yan. Yan, makikita mo yung number na nakikita nyo, yan naman kanyang speedometer. Alright? Kung gaano kabilis. Okay? So dito naman, speed 1, 2, 3. Pag nasa speed 1 ka, ideally, expected na yung maximum speed mo ay 35 kilometers per hour. Pag number 2, 45 kilometers. Number 3 is 55 kilometers maximum. Alright? Yung battery, hindi ko naman pinapansin to. Mas pinapansin ko yung volts. So, sinasabi niya lang kung naka ilang bars ka pa, pero hindi natin sinusunod yan. Mas sinusunod natin yung 78 volts, no? Or yung voltage dito. Mas sinusunod natin yung voltage na nakalagay dito. Kasi dito tayo nag-check kung ilang battery na yung natitira dito sa ating WSP. So nagcha-charge tayo. Ako personally, nagcha-charge ako pag umabot na siya ng 72 volts o mas malapit 72 volts. Kunyari 75, yan. Depende kung may mga pupuntahan ako na medyo malayo. So kailangan mag-charge na kaysa malobat sa daan. At syempre nandito naman is meron tayong signal lights, no? Left and right. Yan. At pwede ka namang mag-hazard. So umaanda rin yung mga signal lights natin dyan. Naalala ko dati, pwede mo rin palang tanggalin sa pagka-park mo dati pag pinihit mo yung dalawang brake sabay. Pero simula nung tinanggal ko yung brake sensor, hindi na siya nagana. So ito na lang yung gagamitin natin. Ang mali. Yan. At pansinin nyo rin, minsan may mga lumalabas dito na mga maliliit na mga icons. Pero pinaka-common yata dyan na lumalabas is yung side stand. Sa akin, hindi mo na siya nakikita kasi tinanggal ko na yung side stand na sensor. Pero usually nakikita nyo dyan yung side stand. Subukan ko kung makahanap ako ng picture, ilalagay ko dito sa ating video. Pero sinasabi lang yan pag yung side stand na nga, yung error, baka nakababa yung inyong side stand. Paminsan-minsan may nakikita rin ako dito ang icon na parang alam mo yung gasoline tank. Parang sinasabi niya na mag-charge pag naloba talaga. So, I guess yun lamang po tungkol sa display panel. Yung next na pag-uusapan natin ngayon is paano i-lock yung ating handlebar. Kasi nung bago pala sa akin itong WSP, meron akong mga nakikitang users na hindi pala alam na pwede palang i-lock itong handlebar ng ating WSP. Yung gagawin nyo lang is dito lang po siya sa kaliwa, no? Dito lang po siya sa kaliwa. Tapos, ikutin nyo lang yung susi. Malalaman, idiin nyo siya, huwag yung nakaganyan lang yung susi, di ba? Kailangan nyo siyang idiin. Idiin nyo siya, tapos ikutin. Ayan, nakalock na yung ating handlebar. No? Pag tanggalin nyo sa pagka-lock, diin nyo siya ulit. Tapos, ikutin nyo lang. Ayan. Dito sa kanan kasi wala. Walang lock sa kanan. No? So, dito lang po sa kaliwa yung may lock. Yan, nakalock na po siya. Yan yung pag-unlock. Okay, yung ating WSP ay merong top speed na 55 kilometers per hour. No? Meron po tayong tatlong speed selector, speed 1, 2 at 3. At gaya nga ng sabi ko kanina, yung speed 1 ay nasa 35 kilometers per hour yung top speed niya. Yung speed 2 ay 45, yung speed 3 ay 55. Pero dumidepende naman po yan kasi sa bigat ng rider, kung gaano kabigat yung dala niya, at nagbabago-bago po yan. No? Pero yan yung top speed ng ating WSP.
Yung range naman, so far, yung pinakamalayong naabot ko dito sa ating WSP, nung bago-bago pa sa akin to, is nasa 90 kilometers. Isang full charge, 90 kilometers po yung inabot ng aking WSP. May mga kasamahan tayo na umaabot sila ng 80 kilometers. So yan yung range ng ating WSP. Ako on a weekly basis naman, or bago ako mag-charge, umaabot siguro ako in practice around mga 50 to 60, tapos nag-charge na ako niyan. So next na pag-usapan natin is paano i-charge yung ating WSP. Marami rin po tayo nakikitang mga kasamahan na nagtatanong kung paano i-charge yung ating WSP. So madali lang po i-charge yan. Una nyo pong gagawin, ikabit nyo muna yung inyong charger dito. Una muna yung charger. Lagay muna dito yung charger bago bago nyo isaksak yung inyong charger sa inyong mga wall socket, no? Una muna kabit dito, tapos dun sa wall socket. Tapos sa pagtanggal, unahan nyo naman yung sa wall socket bago dito. Ganun po yung paggamit ng charger natin, or paano i-charge yung ating WSP. Tapos, so pag nag-charge kayo, yung charger nyo magkukulay red po yan, no? At magi-green lamang po yan pag nag-full charge na. Ngayon, yung next na tanong nyo dyan, malamang is, kailan kaya mag-charge ng inyong WSP? In practice, halos lahat ng kasamahan natin nag-charge pag umaabot na tayo ng 72 volts. Pag nakikita nyo dito sa panel na 72 volts na, yun, mag-charge na kayo. Or sabihin natin, kahit mga 75 pa, no, or malapit na sa 72, mag-charge na po kayo ng inyong WSP. Hindi po maganda na ninolobat nyo po yung ating WSP dahil tayo po ay nakastock lang po na lead acid battery, no? Hindi maganda na lagi po siyang nalulobat. So far, isa't kalahating taon na po itong aking WSP, okay na okay po siya, no? Kung gaano katagal, meron din po akong video dito, ililink ko na lang dito sa taas, na pinapakita ko kung gaano katagal ako nag-charge lagi nitong aking WSP. Isang buong buwan na nirecord ko talaga kung gaano katagal ang pag-charge ko ng aking WSP, simula sa anong volts, nagtapos sa anong volts, at gaano kalayo yung inabot ng ganong charge, no? Ililink ko na lang po dito sa ating video. Ano pa? Alright, sunod naman natin ang pag-usapan ay tungkol sa gulong. Ano ang tire pressure na nilalagay mo sa gulong ng WSP? Most of the users, ang gamit nila ay 28 dito sa harap, PSI, at 30 sa likod. So depende naman yan sa inyo. So pag 28 kasi, mas maganda 28 o 28-30, mas maganda po yung riding comfort niya. Medyo malambot yung ating gulong. So maganda yung riding comfort niyan. Kung gusto nyo i-enjoy yung pag-travel gamit or pag-rides gamit yung WSP, mas maganda yung 28-30. At maganda rin yung stopping power nun kasi medyo malambot yung gulong natin sa harap. Pag nag-brake ka, talagang mag-i-stop ka. Pero most of the time kasi medyo mabagal naman ako magpatakbo ng WSP, so hindi naman problema sa akin yung stopping power. Okay naman sa akin yung braking power nitong ating WSP. Pero ako, kasi medyo may kalakihan po ako, kabigatan din, at lagi po ako may back ride, at ang dami ko na pong pinaglalagay dito sa aking WSP na lubhang nagpabigat sa kanya lalo. Yung practice ko dito ay nasa 30 at 32 ako dito sa likod. Kasi medyo pag nakasakay na ako dito, medyo na-flat na siya ng konti, no? Medyo may kabigatan ako eh. So kaya ako 30 to 32 dito sa likod. At yung kagandahan nun, kunyari medyo mataas yung yung pressure na ginamit mo dito, medyo mas malayo kasi yung nararating mo, no? Mas lumalayo yung range. Kaya depende na yan sa'yo kung anong gusto mo, yung riding comfort or kung malayo yung range na mararating mo. Pero sa akin kasi, since nagpalit na rin naman ako ng shock at maganda naman yung kalsada sa amin, hindi naman ganun kalubak, kaya parang maganda pa rin naman yung riding comfort ko kahit medyo may katigasan ng konti yung aking tire pressure. Ngayon, pag-usapan naman natin yung susi. So yung susi natin, meron tayong 5 buttons dyan na pwedeng pindutin, no? At ito,
hindi gumagana to. So definitely ito para i-lock. Ito naman para i-unlock, no? At ito kung gusto mo na keyless, no? Keyless. So kailangan mo lang siya i-press ng 2 beses kasi kung isa lang, wala. So twice, aandar na yung WSP. Yan. Makikita nyo, umaandar na po siya. Hindi ko alam kung makikita nyo sa panel. Yan, naka-park mode na siya. Kita nyo, walang susi. Wala. So, umaandar siya. Pwede ko siyang pandarin ngayon. Yan. Yan, umaandar po siya. No? So, keyless kahit walang susi, aandar po yung ating WSP gamit lamang itong button na ito, no? Keyless. So, kunyari naulan, pwedeng tanggalin yung susi, mag-keyless kayo. Pero, wag na wag niyo pong kalimutan na i-unlock. Kasi habang hindi naka-unlock to, umaandar pa rin yung WSP nyo at baka makuha ng iba, no? So, ganyan yan. Ngayon umaandar, pag in-unlock ko siya, mamamatay po siya. Yan, patay. Ayan, keyless. Patay, no? So, lagi pong kailangan i-unlock. At yung isa naman, yung isang button naman dito, ito, siguro kung naghahanap po kayo ng WSP sa parking, hirap kayo, ang daming naka-WSP, pwede nyo gamitin to para tumunog po siya. Yan. Yan. Tumutunog po yan. Tapos dito sa susi, ito pala, kung nakikita nyo, meron po yung screw. No? Check nyo yan lagi. Kasi nawawala po yung screw na yan. Minsan natatanggal yan. At dahil doon, lumuluwag tong susi. Lumuluwag yan. So, yan. Siguraduhin yung may screw yan. Pag wala kayong makunan ng screw, dalawa kasi itong aking susi, kinuha ko yung screw nung isa. At yan yung pinalit ko muna dito. So, yan. Check nyo yan. Ngayon, maski po yan. No? Hindi na yan aalog-alog. Maalog din, pero konti. So, yan. At yung susi natin ay meron pong battery yan. Yung battery nito is yung parang piso, yung parang 25 kalaki na battery. Yan yung battery na. Kung sakaling maubusan ng battery. Next. So napag-usapan natin yung susi. Yung next na kailangan natin pag-usapan is yung alarm. Paano natin i-activate alarm? Ano yung alarm ng system ng WSP? At ngayon pala sinasabi ko sa inyo na lalong-lalo na pag sa labas kayo nagpa-parking, siguraduhin nyo na gumagana po ang inyong mga alarm kasi marami na rin tayong reported na mga WSP users or owners na nananakaw po yung mga unit nila. So siguraduhin po lagi na naka-activate po yung alarm ng ating WSP. So gaya nito, kunyari magpa-parking tayo ngayon, naka-center stand na, okay na, activate nyo lang po yung alarm, ito po yun sa taas. So, gaya nito, naka-parking na tayo, ready na tayo mag-park, gusto natin i-activate yung alarm, kailangan mo lang pindutin to, yung sa taas. Ito yung pinaka-alarm. No? So, pag naka-alarm na yan, pag ginalaw mo yung WSP, tutunog po siya. Ayan. So para matanggal yan sa sa pag-alarm, i-unlock nyo lang. Okay? Ngayon, meron tayong isa klaseng alarm na tinatawag nating silent alarm. Hindi, kung naiingayan kayo nun, kung naiingayan kayo ng alarm niya, lalo na pag nasa kalsada kayo nagpa-park at gaya ng sitwasyon ko na nakaka-istorbo naman ng kapitbahay. So yung ginagawa ko, hindi ko ina-activate yung alarm niya, pero meron naman po siyang silent alarm. Yung silent alarm naman po ay, kunyari ito, nag-park na ako, hayaan ko lang siya, yung WSP, siguro after mga 10 seconds, mag-beep yan. Pag nag-beep siya, ibig sabihin, naka-activate na yung
kanyang silent alarm. Ayun, nag-beep siya. Ngayon, anong ginagawa ng silent alarm? Pag ginalaw ko yung WSP, hindi siya iingay. Pero, nakikita nyo, umaandar yung panel niya. Yan. Hindi siya umiingay, umaandar yung panel niya. So baka isipin nyo na dahil gumagana siya, baka isipin nyo na pwede siyang nakawin. Baka pwede siyang nakawin kasi umaandar eh, di ba? Pero, yung kagandahan nito, hindi mo siya magagalaw, hindi mo siya mausog, hindi siya iikot ng ano, yan o. Hindi mo siya magagalaw, hindi mo siya mausog. Yan yung silent alarm. Yan. Kaya ako, ganito na lang yung ginagawa ko. So, titigil din siya. Pag tumigil yan, pag galaw ka pa rin, mag-i-stack pa rin siya. So, yun yung silent alarm. No? Kaya mas maganda, lagi, no, naka-activate yung alarm nyo, naka-handlebar, naka-lock lagi yung handlebar, para at least, no, hindi ko naman sinasabi na hindi naman nanakaw, kasi pwede namang buhatin. Pero at least, no, nakakatulong na lalong pahirapan kung sino man yung magtatangkang magnakaw dito sa ating WSP. At dito sa akin kasi, nakapark ako sa labas, meron ding CCTV, no? Kasi just in case lang, ayaw naman natin na may mangyaring hindi ka nais-nais dito sa ating WSP. Kaya meron tayong mga protection na din. Okay. Yung next naman na pag-usapan natin is kung paano linisin yung WSP. Pwede ba tayong mag-pressure washer o hindi? Personally sa akin, nagpi-pressure washer po ako. Kasi iniiwasan ko dito yung mga bagay, at ako naman yung personal na naglilinis kasi, naiiwasan ko lang yung mga bagay o mga area na dapat huwag tamaan ng pressure washer. So unang-una dyan is dito yung sa head panel, dito, may butas dito, at dito yung sa apakan. No? Kasi pag yung WSP mo ay naka-stack pa, yung apakan mo is nandito pa, bukas po kasi yan hanggang doon sa battery. So, kailangan wag niyo po padaanan ng pressure washer to. Nandito yan, diretso battery na yan eh. Kaya, okay din para safe, mag-hose, gamit na lang kayo ng hose, o di kaya buhos-buhos para mag-washing. Pero sa akin kasi, dahil natakpan ko ng mga yan, so kahit na mag-pressure washer ako, mas okay. No? Mas madali para sa akin na gamitin yung pressure washer. So, ngayon naman, pag-usapan natin yung sabihin natin yung mga basic troubleshooting para sa ating WSP. Yung unang-unang bagay na tatalakayin natin ay mataas yung ride height ng ating WSP. Meron tayong mga kasamahan kasi, mga users, medyo nasa 5 feet, no, ang height or mas mababa pa. So, wala na po solusyon doon. Yun na yung ride height ng ating WSP. Pero, ang pwede nyo gawin ay tabasan itong upuan. Patabasan nyo na lang po. Yun na lang po yung pwede natin gawin doon. Patabasan nyo na lang, no? Yan yung pwede natin gawin para medyo bumaba ng konti yung riding height ng ating WSP, no? Pero kung tutusin, sanayan lang din naman po yun eh. Pag nakaupo kayo dito, hindi naman kailangan na matangkad, no? Pag nakaupo kayo dito, okay lang. Pero naiintindihan ko naman kasi pag matraffic, lalo na dyan sa Maynila, syempre, ang mangyayari niyan, akyat baba kayo lagi at medyo mahirap. So, kung gusto niyo na medyo mababa yung ride height ng ating WSP, magpatabas na po kayo ng upuan. At huwag na kayo mag-upgrade din ng mas mataas na gulong o ng rear shock kasi lalong tataas po yung ride height. So, yan naman para sa ride height. Okay, isa pang problema ng ating mga kasamahan is kung paano isara yung compartment. Kasi minsan merong medyo mahirap magsara. No? Nahihirap pang isara yung compartment. Meron ako ginawang video yan.
Dati kasi hirap din akong isara yung ating compartment kasi yung ito para nakaganyan siya. So ginawa ko lang, binend ko lang siya ng konti. Binend ko lang siya ng konti para maisara siya. Ngayon, kahit ganyan ako, kahit ibagsak ko lang to, nakalock na yan agad. Sarado na yan. Hindi ko na siya kailangan pa ng puwersahin. Dati kasi kailangan ko pang pukpukin eh. Ngayon hindi na. Nagsasara na lang siya ng pusa. No? Yan. No? At meron din minsan yung isang issue dito, yung parang lock niyan dyan sa loob. Minsan nawawala kasi yung lock nito dyan sa loob eh, kaya hirap din siyang isara. Pero most of the time, yun naman yung solusyon dyan. Binaba ko lang to ng konti, binend ko lang siya ng konti, tapos, yan na. So, ganyan. At medyo kagandahan po ng ating WSP na compartment din kasi malaki po siya. Ito, large po ito. Large po ito na helmet, pero ayan, ang laki po, kasya. Ganda po ng ating kahit yung helmet ko po na large na Spider, kasyang-kasya din po dito. Yan po kung paano i-lock yung ating compartment or paano ayusin yung lock ng ating compartment. Next, sunod naman natin pag-usapan is yung compartment dito sa harap. Kasi meron din or madami rin yung nahihirapan paano isara to. So syempre madali lang po yung pagbukas, ganyan lang. Dito pa kanan, bukas. Ngayon, paano isara? Minsan nahihirapan sila isara niyan. Yung gagawin nyo lang, siguraduhin nyo lang kasi na nakadiretso to. Nakadiretso yan. Tapos pag nakadiretso na yan, actually konting tulak lang yan. Okay na kahit walang susi. No? Pero minsan, kung nahihirapan talaga kayong isara, siguraduhin nyo lang na nakadiretso siya. Kasi minsan medyo tabingi eh. So pag nakadiretso yan at nahihirapan kayo isara, konting pukpuk lang, konti lang. At sarado na yan. No? Marami tayong nahihirapan ng mga kasamahan. Paano isara yan? Pero yan, kahit walang susi, may isasara mo na yan. Ang next na issue na tatalakayin natin is paano kung nabasa yung panel. No? Nabasa yung panel. As nabasa yung sa loob. No? Or yung head panel natin, nabasa. Kunyari, nag-travel kayo, inulan kayo, nabasa, nagloko. Mostly na nagiging issue niyan dyan ay umaandar yung mga signal lights. Umaandar yung signal lights, nag-click-click siya, no? Ang solusyon lamang po doon, normal po yan na nangyayari, huwag po kayong mag-alala. Nangyari din po sa akin yan. At dahil din doon, tumirik po yung ating WSP, ayaw umandar. No? Pero yung solusyon dyan, madali lamang po, patuyuin. Yun lang. Pero kung gusto nyo mas lalong bumilis, no? I-blower nyo, dryer nyo, huwag nyo i-permeate yung dryer kasi or yung blower kasi syempre mainit yon. Pero most of the time ginagawa natin is mag-spray ng WD-40 dito. Yan, spray mo yan. Lahat ng mga butas na pwedeng pasukin ng tubig, spray nyo po yan ng WD-40. At tapos patuyuin nyo lang, siguro kinaumagahan, aayos na rin yan, aandar natin yan. Isa sa mga ginawa ko pang bagay dito para hindi naman ako mahirapan na laging mangyayari yun, no? Medyo yung mga wirings dito sa loob parang waterproof ko na din, no? Para hindi naman siya pag nabasa hindi agad magloloko or para maiwasan na mabasa siya. Isa pa palang issue niyan dito, lagi kong issue dito sa ating WSP, nawawala yung mga signal lights, no? Pati yung headlights. Kasi yung mga wirings nito sa loob, yung mga connectors, ang luluwag. Lalo-lalo na dito, medyo maluwag siya. Siyempre, pag nagbabiyahe ka, maalog, lubak, no? Minsan natatanggal po siya. Kung hindi man yung connector mismo yung natanggal, yung wiring sa connector, kasi yung mga connector, medyo may kalakihan siya kumpara sa mga wires ditong WSP. So, pwedeng or posible, at nangyari sa akin nitong nakaraan lang, na matanggal yung wire mismo doon sa connector. Kaya mas maganda, kung hindi naman abala, mas maganda na yung mga connectors at mga wire, i-tape nyo po.
Mas maganda na yon na medyo mahirapan ako magtanggal next time, no? Pero okay lang kesa magtanggal ako lagi nitong front panel na to. Ang hirap kaya tanggalin ito, lalo na pag first time yung tanggalin, medyo mahirap siya. Pero kung lagi nyo naman tinatanggal, okay lang, madali lang, no? Kaya mas maganda para iwas aberya, iwas sa pagbubukas nito at pag-ayos, i-take nyo na lang po yung mga connectors. Kahit dito po sa ating headlights, ganun din yung ginawa ko. Isa pang issue ng ating WSP at sa kabutihang palad, hindi pa po nangyayari sa akin at sana po ay huwag ding mangyari sa akin, yung ating panel ay nagba-blackout. Gumagana yung WSP, gumagana siya, tumatakbo siya, maayos siya, wala lang pong display dito. Hindi ko pa po may i-share sa inyo kung ano yung dapat gagawin, pero meron pong video niyan si Boss Marvin Chua Motovlog, paki-check po ng channel niya at meron po siyang solusyon doon paano ayusin yung nag-blackout na panel at meron lang po kayong papalitang diode doon. So dito sa ating panel, meron kayong minsan makikita mga icons dito, yung mga error, pag nag-error yung ating WSP. At isang error dyan ay yung side stand, no? Kasi yung side stand minsan, may error kayo makikita dito na side stand, papakita ko na lang siguro dyan sa ating video, may makikita kayong error dyan na side stand. So syempre, minsan, nakakalimutan lang naman kasi natin iakyat. Minsan nakababayan eh. So pag nakababayan, nakikita nyo dyan error. So syempre, unang solusyon, check nyo to kasi baka nakababa lang. Yung next na solution yan or issue yan, kasi dito, sa side stand, meron yung ito, switch. Yan. Spray nyo lang ng WD-40. No? Yan. Yung next na issue niyan, dito sa loob, sa floor panel, meron yung, kasi sa akin, tinanggal ko na yan eh, para hindi ako magka-issue dito lagi. Kasi baka pag nabasa ng ulan, mag-short, iniisip ng WSP na nagbe-brake ka or nagsa-side stand ka. So para maiwasan ko yan, tinanggal ko na lang yung connector din dito sa loob. Kasi nung nakaraan, nagka-problema ako sa side stand, no? Pero sabi ko, paano ko magka-problema? Natanggal ko na yung aking brake sensor. Dito sa ating controller, meron yung nakasaksak na harness. Yung power harness natin nandito yan. Medyo lumuwag na po siya nandito. Hindi ko po may papakita sa inyo pero nandito siya yung controller natin. Meron diyang isang mahabang connector, no? Medyo lumuwag po siya, medyo natatanggal na po siya kasi yung harness niya connected yan hanggang dito eh sa panel. So siguro sa katagalan nahuhugot siya, medyo lumuwag kaya nagka-error ako dito ng side stand. Pero normally dapat hindi na ako magkaka-error kasi nakatanggal na rin yung aking brake sensor. Isa pang issue na nararanasan ng ating kapwa mga WSP users, minsan pag nalubak sila, namamatay. No? Namamatay bigla yung WSP at ayaw nang umandar. Usually, yung issue dyan ay yung breaker. Yung breaker nyo ay nandito po sa ilalim ng upuan. Yung ito, minsan kasi pag nalubak, namamatayan, nag-switch off, no? Siguro biglang lubak. So, pandarin nyo lang ulit. Tapos subukan nyo. Ngayon, pag yung mga issue nyo, ayaw pa rin umayos, ginawa nyo na yung mga basic troubleshooting na yan, ayaw pa rin umayos, pumunta na po kayo ng NWOW. Or try nyo po, mag-check po sa ating mga group chat, at magtanong kayo doon, marami po tayong mga masters doon na pwedeng sumagot po sa inyong mga tanong. Ito pong sinishare ko po sa inyo, mga basic troubleshooting lamang po. So, next na pag-usapan natin is yung brake sensor. Ano po ba yung brake sensor na yan? So, meron po akong video na ginawa tungkol sa brake sensor. Meron po tayong mga sensor dito na every time nagbe-brake tayo, no? Ito, sa side stand. Every time nagbe-brake tayo, gumagana yung sensor. Pag kayo po ay nakastock pa at hindi nyo pa ginalaw yung brake sensor, every time na nag-brake kayo, yung WSP nyo hindi aandar.
kahit mag-throttle pa kayo, hindi po yan aandar. Safety feature po siya kasi yun na nga, ng purpose na pag nag-brake, hindi aandar yung WSP. Pero minsan, may mga nagkaka-issue tayo dyan sa brake sensor na yan kasi lalo na mga pagpaahon, mahirap minsan na bitawan mo yung brake bago ka mag-throttle, no? Minsan mahirap yun. At medyo alanganin ako minsan pag traffic, medyo alanganin minsan yung stop and go. Kaya ako personally, tinanggal ko po yung brake sensor at yung pinakamadaling paraan at pinakamagandang paraan para tanggalin yung brake sensor is yung nandito sa my controller, no? Yung kulay yellow at green na wire. Ngayon medyo mahirap po siyang tanggalin sa socket kasi meron po siyang mga sealant. Kung gusto niyo po, putulin niyo yung wire, maglagay kayo ng switch, no? Yung dalawang wire, lagyan niyo ng switch sa gitna para every time pwede niyo po patayin or paandarin yung brake sensor. Depende kung anong gusto niyo, no? Kung may brake sensor ba o wala. So, mga bagay pa pala na dapat nating tandaan dito sa WSP sa mga gustong mag-upgrade naman dito sa ating WSP. Ano ba yung una naming i-upgrade dyan? No? Most of the time, ang recommendation na i-upgrade is yung gulong. Yung gulong kasi ng WSP is medyo madulas po siya. No? So most of the time, yan yung una-una nating ina-upgrade dyan. Ano ba yung mga recommendation natin na gulong? So mga recommendation natin na gulong is mostly yung ginagawa ng iba is yung 120, 70, 12. Yung rim natin pala is 12 12 inches po yung size ng rim natin. At dito sa likod is naka 130, 70, 12. Yan po mostly yung recommendation ng mga kasamahan natin dyan sa WSP. Medyo malapad po yung gulong na yan kumpara sa stock. Yung stock yata natin is nasa 90-90-12 eh. Pero yung akin naman, kasi gusto ko po na medyo mataas yung height ng gulong, 190-12, dito 110-90-12. Ginawa ko po yan kasi pag medyo nalubak po tayo or kahit mga konting cracks lang po sa daan, ramdam na ramdam po ng WSP. At feeling ko po natatamaan po yung rim, no? At medyo hindi maganda po pag nabengkong yung ating rim, pag nayupa yung ating rim. Kaya yung ginawa ko, medyo mas mataas po na profile ng gulong yung ginawa ko. At meron din po ako ginawang video dyan na since eto medyo manipis po siya, kumpara dun sa recommendation, medyo bumilis po ng konti, no? Ang ating WSP. Siguro bumilis po siya ng around mga 3 kilometers per hour compared sa takbo ng stock tires. Pero meron tayong mga recommendation dyan, no? Pwede kayong gumamit ng Kenda. I think yun yung mga recommendation nila. Kenda. Itong gamit ko ay Quick Tires. Pero kung may mga budget kayo, mas maganda po gamitin yung mga Pirelli. Next pa po na kailangan i-upgrade dyan, syempre itong rear shock, no? Palitan nyo yan ng 310mm, nakakatulong po yan. So kailangan nyo yung i-upgrade yung ating rear shock, no? Para mas madali yung yung pag center stand. At the same time, gumanda po yung ating riding comfort kasi yung TTGR na shock na yan, pwede nyo pong i-adjust yung plane niya. Kung medyo bouncy yung pag-upo nyo dyan, or pwede gusto nyo patigasin pa, so na-adjust po yan, no? Di gaya ng ating stock na walang adjustment. Pero dito, mas maganda po siya. Next pa na kailangang i-upgrade is yung headlights. Yung headlights po natin, medyo malabo po yan, hindi siya kalakasan. So kung gusto nyo po na lakasan yung headlights, pagpalit lang po kayo ng headlights, no? May mga recommendation din po tayo sa mga group chats natin dyan, sa groups natin sa WSP. So may mga recommendation tayo dyan kung anong headlights na pwede nyo gamitin. Ako personally, nakastock pa rin po ako, pero gumamit po ako ng MDL, no? Mini driving lights. Di hamak na mas malakas to, yung maliit na bumbilya na to. Di hamak na mas malakas to kumpara dito sa ating headlights. No, at ito medyo mumurahing MDL siya. Ito trial and error lamang po, pero medyo okay naman, gumana naman. Medyo papalitan ko lang po ng location, ililipat ko lang kung saan ko siya ilalagay kasi every time na babaklasin ko itong panel, binabaklas ko rin po siya. Kaya parang doble trabaho. So naghahanap ako kung saan ko siya pwedeng ilagay. Gusto ko kasi na medyo mataas yung MDL para sa kalsada po yung tutok niya.
Isang reminders din po pala, kung gusto niyo mag-upgrade din po ng side mirror, eto medyo mumurahing side mirror kasi ito, no? Ang problema sa side mirror na to kasi hindi po siya, parang naka-zoom in po siya, hindi po siya wide view, no? Parang naka-zoom in po yan. Parang naka-zoom in po siya, hindi po siya wide view. I think kung bibili po kayo ng mga branded, yun, maganda po yung chrome side mirror na yun. Pero ito yung medyo budget na mga side mirror na chrome, medyo naka-zoom in po siya. So, yan ay konting paalala lang sa mga gustong mag-upgrade sa chrome side mirror na to. At isa pang problema pala nito is yung yung thread niya is medyo may kalakihan yan kumpara sa stock na WSP. Kasi yung stock na WSP ay naka 8mm, itong chrome side mirror na to ay naka 10mm. So kung gagamitin mo to dito sa WSP, kailangan mo po bumili ng adapter, no? Para magamit po siya. Isa pa pong kailangan nyo pong tandaan dito sa WSP, kung kayo ay laging may angkas, lagi kayong may backride, mas maganda po na yung apakan ng backride is ilipat nyo dito sa likod. Nandito po kasi yan, dati, ako dilipat ko po dito siya sa likod. Kasi, pag nandito yung apakan ng backride, lagi po yan tumatama sa paa nyo. No? Lagi po yan tumatama sa paa nyo, lalo-lalo na pag stop and go kayo sa traffic, medyo abala. No? Kaya mas maganda, kung lagi naman kayo may backride, ilipat nyo na lang po yan dito sa likod. No? Pero kung kayo lang naman mag-isa lagi na sumasakay dito, okay lang naman na huwag nyo nang ilipat. No? Siyempre, isa pa pala is itong top box. So, maraming mga recommendation din sa top box. Merong iba dyan na nagre-recommend yung stainless na top box na bracket para sa top box, no? Maganda naman po yun. Medyo may kamahalan lamang, kaya ako nag-settle po ako dito sa monorack, no? DC monorack. Problema lang naman ito kasi may kailangan ka lang i-modify. Kailangan mo lang yan, may bubutasan ka pa yan dito sa likod para para may kabit mo siya dito sa WSP. Ayan, naglagay po ako ng isang tornilyo dyan. Tapos kung gagamit kayo ng ganitong klaseng top box, no? Itong top box na to, wala po siyang kasamang plate. So, yung nangyari nito, yung pinakababa niya, medyo nabasag. Kaya ang ginawa ko dito, naglagay po ako ng rubber dito sa baba. Parang naka-sandwich po siya sa rubber para maiwasan na mabasag po siya. Isa pa po pala, ano bang mga kailangan kong dalhin pag nagbabiyahe? So makikita niyo yung magulo kong bag. So syempre meron po akong toolbox dito. Dito yung mga toolbox ko, no? Isa sa pinakamagandang tools na kailangan nyo lagi is ito. Number 10 yan kasi halos lahat ng mga tornilyo dito sa WSP is number 10. So yan. So syempre yung kapote na libre sa NWOW. Ito naman po ay tire sealer at inflator. So just in case na mabutasan, mayroon din akong video na ginawa at pinakita ko paano siya gamitin. At kung sakasakali man, ito is inflator, no? Battery operated po siya para hindi na kailangan mag-pump. So yan po yung aking mga gamit. At I think po, madami pa po kayong ibang pwedeng i-upgrade dito sa ating WSP. Ako, naglagay po ako ng windshield. No? Naglagay din ako ng windshield. Naglagay rin ako ng parang ganito. Nakalimutan ko ng tawag dito. At meron akong video na pinakita kung paano i-install ang mga yan. Yung iba, yung ini-install nila nito, yung visor, no? Iba, ini-install nila is dito lang, dinidikit. Okay naman yun. Ito kasi, ginawa ko siya na parang sa Vespa, na ini-install mo siya sa loob. At I think yung sa dami pa na accessories na pwede nyo ilagay dyan, yung last na pwede mong ilagay sa WSP or i-upgrade dito sa ating WSP is yung pinaka-battery na mismo. Most of the users, no, lalo-lalo na pag may mga budget naman kayo, nag-upgrade sila sa lithium batteries, no?
mas maganda yung lithium batteries, mas magaan, mas malayo yung mararating mo, at pwede mo gamitin yung WSP ng mas malayo-layo yung range, no? Lalo-lalo na pag mga malaking capacity or ampere hours na lithium batteries. At gagawin rin natin yan siguro sa mga susunod na buwan o taon. Mag-upgrade din tayo ng lithium batteries pag nakaipon-ipon tayo ng medyo malaki-laki. Pero kung gusto niyo mag-inquire tungkol dyan sa ating mga lithium batteries, meron po tayong mga kasamahan dyan sa ating channel. Check niyo po si Sir Dan Magno at matutulungan kayo nun. Mga legit nating mga kasamahan na nagsusupply ng mga lithium batteries. So, yun lamang po. Sana po ay nag-enjoy kayo dito sa aking beginner's guide ng ating WSP. Sa uulitin, ako po si Mike ng ECE Bike. Nagpapasalamat sa inyo sa suporta nyo, sa walang sawang suporta nyo sa panonood dito sa aking channel. Sana po patuloy nyo pong i-like at i-share para mas marami pa tayong subscribers sa taon na ito. Kung meron po ako nakalimutan, paki-comment na lang sa baba at gagawa natin ng video yan sa susunod. Hanggang sa muli, maraming salamat.